Hahangin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, mga talatang 26 hanggang 38. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki, buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan yun. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Mapapansin po natin sa ating pagbasa na ang isang anghel ay nagkaroon ng magandang balita para kay Maria, na siya ay maglilihi ng ipanganganak niya mula sa Diyos, binhi sa Diyos. Hindi kagagawa ng tao ang kanyang pagdadalang tao, ang kanyang pagbubuntis, kundi kagagawan ng Diyos. Ngunit isang suliranin ang dumating kay Maria sapagkat sinasabing paano mangyayari yun na siya'y isang dalaga. Totoo nga naman. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, alam naman natin na mayroon po siyang itinakdang kasintahan sa katauhan ni Jose. Pero hindi pa po sila nagkakaroon ng tinatawag na ceremonial wedding or doon sa tinatawag na kasalan. Sila ay pinagkakasundo parang sa ating sa probinsya na ipinagkakasundo ng mga magulang. So mapapansin natin na yung balita na yun, na mabuting balita, nagdulot ng kaguluhan, nagulumihanan nga siya. Minsan sa buhay din natin, maraming mga pangyayari na mga balitang dumarating na pinagmumulan ng kagulumihanan, kaguluhan sa ating isip. Pero ang nakakatuwa, sapagkat yung anghel mismo ang nagbigay ng comfort sa kanya. Sapagkat sinasabing ang batang Jesus, ang kanyang ipagdadalang tao, ay magdudulot ng malaking kaligtasan sa sangkatauhan. So puntahan na po natin ang pinakasusing salita sa atin pong pagninilay. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kinakailangan ng Diyos ang pagkikisa ng tao sa plano niyang kaligtasan. Totoo, hindi magaganap at mapangyayari ang kaligtasang plano ng Diyos kung walang makikisangkot na isang tao. Kaya nga kung si Virgin Mary, ang mahal na birhen, ay hindi nakiisa, hindi sumang-ayon sa plano at nagpakasangkapan sa Diyos, wala tayong Jesus na kinikilala. Walang kaligtasan na ating nararanasan. Kinakailangan ng Diyos ang isang abang babae, ang mahal na Birheng Maria, upang maganap ang plano ng pagtubos. Ang pagsakop sa sala ay bunga ng pagtalima. Winasak ng pagtalima ang salang dulot ng pagsuway. Ang pagpapakumbaba ni Maria na isang tao ang siyang yumurak sa kahambugan ng demonyong anyong ahas noong una. Alam natin na nagtagumpay ang ating Diyos sa pamamagitan ng Inang Birhen nang siya'y magpasakop sa kalooban ng Diyos. Nang siya'y magpaubaya na sa pamamagitan niya siya'y magdalang tao ng binhi ng Diyos na mismong ang Diyos. Nais ng Diyos ang ating pakikiisa sa kanyang mga plano. Ito ay hindi pikit matang pagsunod, ngunit pagsunod na bunsod ng pagmamahal at pagtitiwala. Iba naman yung pagsunod na napipilitan. Alam naman natin na kapag ang isang tao ay sumusunod na napipilitan, bumibigat yung bagay na kanyang sinusunod o yung bagay na kanyang ginagawa.
o yung bagay na ipapagawa ng Diyos. Pero kay Virgin Mary, mapapansin natin na bukas sa kanyang kalooban dahil sa kanyang pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos na may kalakip na pagmamahal sa Diyos. Kaya't magaan niyang tinanggap yung mission na yon. Isalig natin ang ating mga hangarin sa mga layunin ng Diyos at makikita nating magbubunga ng maganda. Tulad ng mahal na Birhen, hindi man natin lubos na nauunawaan ang kalooban ng Diyos, manalig tayo dahil siya ang ating Ama na hindi tayo ipapahamak. Alam mo naman natin ang kasaysayan, ang malaking suliraning kinaharap ng inang Birhen, di ba? Si Jose nga pinagbalakan pa nga siya iwan, talikuran, di ba? Para hindi daw mapahiya ang inang Birhen, si Virgin Mary. Pero alam natin na namagitan ang Diyos at namagitan ng anghel, kinausap si Jose na samahan, huwag iwan, kundi magpatianod sa kalooban ng Diyos. Minsan, kailangan din nating magpatianod sa kalooban ng Diyos sapagkat alam natin, kung ang Diyos ang nagutos, siya ay kasama natin. Kung ang Diyos ang nagpagawa, siya ang kasama natin. Kung meron man siyang ipapagawa, hindi niya tayo iiwan. Bakit? Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang laban na hindi kanya ipagtatagumpay. Kagaya sa ating buhay ngayon, marami tayong kinasadlakan sa buhay, pero hindi ka iiwan ng Diyos, hindi tayo iiwan ng Diyos. Dadalhin ka ng Diyos sa isang laban na ikaw ay magtatagumpay. Bakit? Para ipaalam niya sa atin na siya ay ating kasama. So ano ang kailangan natin? Tayo ay manalig sa Diyos na hindi niya tayo ipapahamak. Sa buhay natin ang pagtalima sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuko sa Kanya ng ating mga plano at paghingi ng gabay sa Kanya sa lahat ng ating mga gawain. Ito po'y hamon na sa atin ngayon. Alin? Ang isabuhay, tumalima, magsuko ng ating buhay saan? Sa mga plano na gusto ng Diyos. Ang kailangan lang natin hingin yung kanyang gabay at patnubay para magawa natin yung ipinapagawa ng Diyos. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ang ating buhay. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God.